Ato sang tagag pagtagad kinini ang ikatulong video names no ni Saldico. Mao ni ang latest niya nga video mga higalang gipagawas kay kinini ang naapilan ini mahigala si Lisa Marcos. Straight to the point. Unya karon ang kinini ang si BBM kagahapon niluwat nagpamahayag nga dunay na ni-negotiate nila nga abogado matod pa mahigala ni Saldico nga niingon nga muundang na si Saldico mga higala og publish og mga videos basta kay di lang kansilahon ang iyang passport. Straight to the point. Ninegotiate na di ay matod pa kining abogado mga higalang Saldico kana may gisulti ni BBM. Pero si BBM iya ko nung gibalibaran kay matod niya dili mi makig-negotiate og kriminal. Straight to the point. Manay sulting BBM ang higala. Pero sa dihang gipangutana ang abogado mahigalang Saldico og inyo bang ginegotiate ang presidente miingon siya wa man gyud sa mag-negotiate dai. So nagkabangi na sa ning mga statements ron. Wa man sa mag-negotiate gyud kuno. Mao ni ang sulti mang higala to ni tagag pagtagad non mga kigalaan. Niya ang part 3 sa video ni Saldico kay niining maong video na appeal na yun. Si Lisa Araneta Marcos mga sukid tigpaminaw. Ato tagag pagtagad sa ha. Okay, sige proceed kuno names. Okay, audio. Tara. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Okay, freeze. So, kini, og tinuod ning gisulting Saldico, dili ka maka medyo kadtos las Tito Sotos, Lacson, apil man tos kandidato sa administration. Kung tinuod ni, buino dili ka makaingon nga nganong mulaban sila. Kay kadto ba yung eleksyon may gila sa midterm election, dako ito gastuha gyud. So ang administration mahigala dako kay gasto. Unya kadtong ilang linya tabangan to nila. Muna nga nakigistorya kuno matod pa si BBM nga to kang Martin nga mag kwarta kay para atong igastos eleksyon ni Dekin. Ha? Matabangan ang mga kandidato sa administrasyon. Kay dako magyong gastuhon na mga higala. Sumuto nga kinahanglan sila mo nangita mga higala usay pamaagi ani. Eleksyon may gisgutan ani mga sugid tigbaminaw. Okay, to balikan na kasama nga names. Ang mga kandidato sa administrasyon di malikayan nga mulaban gyud sa administrasyon dai. O kandidato ka. Ang do sa utang ka mabuton sa doy. Dako ko tong gastuha mga sugid tigbaminaw kung maohon magaling ni. Kana kung tinuod ni nga mga pamahayag ha pero atong paminawon sa dugang be sige kuno proceed names. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Okay, freeze dong. Freeze ha. So tinawagan sila. Kay imagine ka mga kaigalaan og tinuod ning sulting Saldico, ma-check man ako tinuod ba dili. Doon na ba investigation sa sibuyas anang 2022? Sayo naman na i-check. Straight to the point. Ha? Sayo na mga higalang i-check. Sa atong mga congressmen din mga senators nga doon na ba investigation sa Congress nga gipanguluhan ni Congressman Toto Swansing
labot sa presyo sa sibuyas. Nya nganong wa matiwas ng maong investigation? Straight to the point. Sa allegation may galang Saldico, gitawgan mga kagalaan ni Lisa Araneta nga ayaw nag-ipadayon kanang maong investigation. Straight to the Kuyawa, no? Pangtawgan man lang sila mahigalag, ipadayon o dili, ha? Kini Blue Ribbon Committee, wa ka ni tawgi nga, hunungan na siya ng investigation sa Blue Ribbon. Kana ato lang na mahigalang mga pag-analisar, ha? Kay mahimo naman siya tawag-tawagan, Mismo gani mahigalas Tito Soto. Tawagan man lang gani mahigalang Speaker Romualdez. So, kining pamahayag ni Saldico, og nay kamaturan og way kamaturan ang pag-check ani tan-awon didto mga higala sa matawag nato mga kaigsunang tan-awon didto mga kagalaan sa record sa kamera kung doon na ba'y nahitabo mga kagalaan nga kinini ang matawag natong investigation nga wa matiwas. Okay, proceedong. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Okay, Fresa. Kini dali kayo ng kodon. Dali kayo ng i-check day. Doon na ba'y House investigation labot sa bugas? Nga gipahunong? Straight to the point. Simple ka na. Kay kini mga higalang pamahayag ni Saldico, min ka nga sakto niya pamahayag o dili. Medyo dali kayong ma-check. So kung nakabantay ta, doon na mga higalay investigation labot sa sibuyas, nga no bitaw tuod nga nahunong to?
Doon na investigation labot sa bugas. Nga no bitaw tuod nga nahunong to? Straight to the point. Doon na dahil nagpahunong. Gitawgan dahil nga ipahunong na. Kay mapiktahan mahigalang First Lady. Agoy kay stila ng maong expose mahigala. Straight to the point. Mayo gyud og matubag nila ni. Mga sukit di paminaw. Nga ngano man to nga nahunong to. Unsa man tong hitabo Kini sa Senate Blue Ribbon Committee wa kay nanawag ani day. Mura man nagkalaay mga sukit di paminaw. Straight to the point. Ay kini saldi ko managikan. Nga naay nanawag nga ipahunong. Paita ini kalakihan no. 5 kay katong sibuyas mahigala ang kilo nga katong ingon 600 idakin nga 80 ramon tanang kilo. So dunay nagkontrol, dunay nagmanipulate, dunay mga higalay nakakwarta diha ug dunay nagkontrol sa merkado. Straight to the point. Lakip na ang bugas mga kahigalaan. Kay didto man ay kuyog ba sa Vietnam. Mao ni mahigalay pamahayag ni Saldi ko. Kuan kini kinahanglan ni nga ilaning tubagon gyud mo na nga karon ang Makabayan Black, ang uban nila nga mga membro day na dutla na ng uban nga ato na ni paimbestigahan at ipadayon mahigala Saldi ko. Okay, proceedong. Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Straight to the point. Okay, kini part 3. Ingon na ba Saldi ko indakin nga sa susunod na araw, marami pa kuno siyang ibutyag. Adios, di pa man mahuman mahigala daghan man ginabaw-an gud Saldi ko. Imagine kag committee on appropriation chairman gud ni. Murag gilok gud paminaw sa mga congressman sa anay may gala nga dunay relasyon sa Saldi ko. Sa Sugbo ra baday doon na po mga project sa Saldi ko. Nga diri mahigala gibutang, Medyo gilok paminaw ni. Unya og magsige tag rally mga higala. Moingon man ang administrasyon nga ihatag lang ng uban din gastuhan lang ng uban din kay aron niya maproteksyonan po ng uban. Straight to the point. Mana kong giingon nga hatagan ta mga higala og klarong investigasyon labot ani kay og puyok-puyokon na ni dili masatisfy ang
katawhan ining kalakiha karon. Straight to the point. Grabe ni, dunay manipulation matud pa sa allegations mga higalan saldi ko. Unya karon dili kalikayan nga duna of course lain-lain mahigalag mga kuan na magimulaban pikas, imo la na silang pasagdan pero ang ato mahigalag ato mga dunay prinsipyo gyud. Dunay prinsipyo mobarog lang gitaon say kamatuoran. Mao gini pinaka-importante mga sukid tigpaminaw. Ato ni padayon ha kay bida dili ni malalim mga higalan ni maong mga allegations oy. Di ni malalim. Atong